XL News. Dito muna tayo kay Attorney Michael Powa, ang dating tagapagsalita po ng Office of the Vice President. Attorney Powa, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Attorney, live na po tayo ngayon sa RMN Manila DZXL News 558. Hi, good morning po. Magandang umaga po, Sir Aljo, at magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Opo, marami ang nagtatanong ano daw ang dahilan ng bigla po niyong pagbibitiw bilang tagapagsalita po ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Opo, unang-una sa lahat, maraming salamat sa Aljo na bigyan niyo ako ng pagkakataon para ma-explain talaga yan. Dahil yun nga po, kahapon, para nakita ko sa social media, medyo maraming mga haka-haka. Bakit ako nag-resign, kung ako daw nag-resign or tinanggal. Opo. Ang totoo po niyan, at gusto ko ring malaman ng ating mga kababayan, ay talagang kung anong nasabi ko kahapon, which is mutual decision po yan, ko at ng ating Vice Presidente. A few weeks back, ako po'y lumapit sa kanya at nagsabi po ko sa kanya na mukhang ako po'y nahihiya at hindi ko nagagampanan ng tama yung aking trabaho. Siguro matatanong niyo bakit? Dahil syempre bilang isang resource person po na naimbita doon sa inquiry sa ating House of Representatives. Sa tingin ko kasi medyo nahihirapan akong magpa-interview, umiiwas ako sa mga interview dahil para sa akin inappropriate naman na magsalita ako sa media, lalong-lalo na sa mga topic na dapat ay pinag-uusapan at sinasagot ko na lang doon sa ating committee hearing. Out of due respect, of course, sa ating mga kagalang-galang na congressman. So, dahil po doon, sa totoo lang, ako'y umamin na talagang hindi ko nagagampanan ng tama ang aking trabaho at unfair naman para sa ating Vice Presidente na magkaroon ng spokesperson na hindi nagsasalita sa media. And that is why napag-usapan namin na mas maganda na siguro na dahil sa current situation ay i-pre-terminate muna yung aking kontrata. Dahil ako po'y isang consultant lamang sa OVP bilang kanyang spokesperson. At ang kontrata na yun ay dapat hanggang December. Pero dahil nga sa sitwasyon na to ay minarapat namin na i-pre-terminate na lang. Alam niyo, Sir Aljo, sa totoo lang, ang karaniwan naman, pag mga ganyang sitwasyon, sinasabi nila may personal reasons, medical reasons. But gusto ko lang din malaman ng tao yung katotohanan at ayaw ko lang din naman na magkaroon ng haka-haka na meron kaming hindi pagkakaunawaan ng ating Vice Presidente. In fairness po sa ating Vice President. Hindi kaya ito may kaugnayan sa isiniwalat mo na talagang kumuha ka ng parang merong certification coming from Armed Forces of the Philippines. Opo. You revealed that you had sought certification dyan sa AFP para i-justify yung paggamit ng DepEd's confidential funds para sa Youth Leadership Summit despite of the fact na wala namang direct involvement dito sa military-led event ang ahensya. Opo, well, wala pong kinalaman yun, Okay. Hindi naman namin naging issue ng Vice Presidente yun dahil yun naman po ang katotohanan, And in fact, that will probably be explained further siguro when the proper time comes, But yung pagkukuha ng certification ay ginawa ko dahil yun base nga doon sa ating Audit Observation Memorandum o yung AOM, inisyo ng COA, ukol dyan. Kinakailangan daw ng evidence of success yung mga rewards payment na ginamit ng ahensya. At ang talaga naman pong, in fact, na-discuss din po kahapon yan, na talaga naman po ang purpose noon ay to show that there was information received from DepEd at dahil dun sa information na nakuha from DepEd ng AFP ay nakapagsagawa sila ng targeted na tinatawag nating yung Youth Leadership Summit. Pero hindi naman po intention nun to mislead anyone, including COA, at hindi naman po ang pinapalabas naman po doon ay hindi naman nasa nagbigay ng pera ang DepEd sa AFP. Hindi naman po talaga yun. It's really the information. But again, I would rather not discuss that, dahil pinag-uusapan yan sa committee. And out of due respect, of course, to the congressman, na nandun naman at pasagot naman tayo doon.
mas maganda siguro doon na lang po pag-usapan. Yung Ito lang kasi mga tanong ng taong bayan dito, attorney, dahil occasionally you admitted also na tumanggap ng envelope na may lamang cash mula kay VP Sara. Meron kang tama ba? December 2022, tumatanggap ka occasionally. Parang inaamin mo kasi parang, yes. Opo. Hindi kayo ito dahilan? Nagtatanong ng taong bayan. Naintindihan ko naman po yung tanong ng taong bayan. Actually, sinabi ko is nakatanggap ako mula mismo sa kanya. Hindi naman po sa envelope. At that time, dami kong abono na sa alam niyo naman po sa atin, minsan may mga lumalapit, tapos minsan lalo na yung mga sa media, nagbibigay kami ng mga parang pakain ganyan sa kanila just to meet them, kasi at that time bago po ako sa DepEd, so we would have these little gatherings with the media para po magkakilala naman kami. Nabanggit ko lang nung panahon na kasi na yun sa ating Vice Presidente na medyo may abono at sinabihan nga ako na dapat hindi ako nag-aabono sa ganyang mga bagay. So whatever I received, I really took it, kasi sinabi naman niya sa akin, yan ay para sa mga ginagastos mo. At yan naman hindi ko naman iniisip na may, alam mo yun, wala akong naisip na masama ukol dun. And occasionally, but the point is, I was asked during the committee hearing at tayo ay under oath. So, syempre, I had to respond, honestly, doon sa ganyang bagay. Wala naman akong nakitang masama sa pagsabi sa mga ganyang bagay. Okay. And I don't think that was the cause. Wala naman tayong masasabing cause dahil ang totoo naman po dyan, ako naman yung lumapit sa ating Vice Presidente, humingi ng meeting sa kanya para mailahad sa kanya yung nararamdaman ko na talagang palagay ko hindi ko nagagampanan. And I'm sure, Sir Aljo, kahit kayo, alam nyo yan dahil meron kayong mga invites sa akin the past few weeks na pasensya na po kayo. I would like to take this time to apologize to you. Hindi ko na pagbibigyan. Dahil nga doon, dahil doon sa aking nararamdaman na dahil meron naman tayong mga committee hearings at tayo ay resource person doon, ay hindi naman siguro maganda kung sa media ko sasagutin yung mga tanong. Mas maganda ay doon ko muna sagutin. And then after, kung may kailangan, meron mang gustong ipa-reiterate sa akin ng media, siguro doon na lang ako kukuha ng interview. Okay. Pero dahil doon, hindi ko talaga nagagampanan ng tama yung trabaho ko bilang spokesperson ng ating Vice President. Bakit ho kayo nag-decide, attorney, na tumuloy sa pag-testify sa House hearing? While VP Sara and other officials, hindi po ito sumisipot doon. Well, number one, iba naman po kasi yung topic namin. Ako po ay naimbita hindi bilang kinatawan ng OVP. Ako po ay naimbita bilang kinatawan ng DepEd. Okay. And syempre po, sa akin po, pag na-invite tayo ng House of Representatives, ako naman po talagang pupunta doon at kung mayroon mang tanong para sa akin, dapat sagutin at i-clarify lang po. Dahil doon naman sa inquiry, they were asking about DepEd matters, which sa totoo lang, since I was Chief of Staff of DepEd, kung masasagot ko, sa tingin ko naman dapat kong sagutin alang-alang sa DepEd at sa termino namin bilang mga opisyal ng DepEd. As to the OVP, hindi po talaga ako comment. Lalo-lalo na ngayon, hindi na nga ako spokesperson. I don't think it would be appropriate for me to comment on the OVP. But I'm sure meron po silang mga dahilan kung bakit hindi sila pumupunta. At and I heard yesterday, for example, may mga position papers sila na sinubmit. So siguro doon, antabayanan na lang po natin. Baka naman po malalaman din natin yung kanilang talagang mga rason sa hindi pagpunta. Pero yung aking sitwasyon is very different. Kasi ako po ay kinatawan ng DepEd. Bilang kinatawan pala ng DepEd, kaya ako na-imbita doon. And I really saw it fit to attend and to syempre respond po sa mga questions ng ating mga kagalang-galang na congressman. Sa inyong pagbibitiw, ang tanong ng mga tao ngayon, may aasahan bang mga isisiwalat pa kayo sa mga aligasyon ng irregularidad sa DepEd matapos mo ngang magbitaw din ng mga testimonya tungkol sa ilang mga opisyal katulad na lang ni Edward Fajarda, reportedly now at the OVP had direct control over DepEd secret funds disbursement.
Mga testimonya mo ito which was flagged nga ng COA. Ay, ang testimonya ko naman po is nothing surprising sa totoo lang. Dahil yan po ang nakalagay, lahat naman po ng sinabi ko doon ay based on documents. No? So I hope hindi isipin ng tao that parang bigla akong nagbigay ng mga testimonya laban sa ibang mga tao. Because that is really what is based on documents. And yung sa akin naman, anong aasahan ng tao? Well, sa akin, wala naman po akong nakikita, no? Dahil halos lahat ng mga naitanong sa akin na meron akong personal knowledge ay nasagot ko naman na po. Okay. No? And patuloy lang po tayong sasagot sa mga tanong na meron talaga tayong personal knowledge. Dahil sa akin, wala naman pong dapat gawin kundi sabihin ng katotohanan. Kung sakali naman na may matanong tayo na hindi natin alam, talagang sinasabi natin na hindi natin alam dahil talagang wala po tayong personal knowledge sa mga ibang bagay. Pinag-usapan nyo ba ni VP Sara mga naging pahayag ninyo sa Kongreso? Kailan kayo huling nagkausap nga ni VP Sara? Nag-usap po kami nung yun nga po, no, nung ako'y lumapit sa kanya. That was prior pa to the previous hearing. Kasi 'di ba may hearing po tayo kahapon. Meron pang hearing na nauna doon. Prior po to that, ako lumapit sa kanya. Sa mga sinasabi ko naman po sa House hearing, hindi naman po pinag-uusapan kasi hindi rin naman po style ng ating Vice Presidente ang diktahan ka kung anong dapat sabihin mo at hindi mo dapat sabihin. Sa kanya naman is, I think there was trust naman na sabihin ko lang kung ano yung katotohanan. At yun lang naman pong ginawa ko at wala naman po kaming naging agreement or any pag-uusap ko ano yung dapat kong sabihin or hindi ko dapat sabihin. Kailan yung huling yung pag-uusap ni VP Sara? Natatandaan nyo ba kung kailan yun? Anong date nun? I think mid-October. Mid-October? Mid-October, oo. Although siyempre nagkakaroon pa rin kami ng mga mga text messages. Although yung text messages has nothing to do anymore with work. So it was more of friendly messages na. Gaano po kayo katagal kayo magkakakilala at magkakatrabaho ni VP Sara? Ako po ay nakilala ng ating Vice Presidente noong July 2022. This was the time when I was applying for a position sa Department of Education. Mm-hmm. So doon lang po kami nagkakilala. Okay. Ito na ngayon. Anong stand mo sa mga issues na ito ngayon? Yung mga lookout bulletin nga, nilabas na sa mga OVP officials. Kasali na doon yung mga former DepEd official na nasa OVP na rin ngayon. Well, that is a prerogative po, no? Ng, of course, ng ating House of Representatives, lalo na yung Committee on Good Government. No? So, sa akin naman, that is their prerogative. And sa atin, again, ako naman, pagdating naman sa akin, ang prerogative ko naman is really tuwing may invitasyon ay pumunta tayo at sagutin kung mayroon mang sagutin. So hopefully ma-resolve na po itong lahat, no? Dahil syempre, I'm sure lahat for the resource persons na nandoon, for the congressman, I'm sure it's been quite tedious to go through these hearings. No? So ako sa totoo lang, personally, I'm hoping na sana matapos na to sa lalong madaling panahon at mapag-usapan at dapat mapag-usapan and we can all move forward. Si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez, kilala niyo po? Tama ho ba? Opo. Nasa Amerika na raw batay sa impormasyong natanggap ng komite from Bureau of Immigration. Lumipad pabuntang Amerika. Ano po reaksyon ninyo? Unang-una, wala po akong personal knowledge na siya ay lumipad. Nalaman ko lang po kahapon yun, no? Nung nandun ako mismo sa hearing. That is really telling everyone the truth. No? Talagang yun po ang katotohanan. Hindi ko po alam prior, no, dun sa hearing. Although, kagabi, may nabasa akong statement. I think it was a statement issued by the Office of the Vice President. Nabasa ko lang po sa social media. At ang sabi naman doon, it was just personal travel. So I guess mas maganda kung makausap niyo ang OVP ukol dyan po. After ka magbitiw bilang spokesperson ng OVP, consultant, ituturing mo ba ang sarili bilang kalyado pa rin ni VP Sara?
Well, hindi naman talaga po ako involved sa politika kahit noon, no? In fact, sa DepEd. Pero definitely po, ako po, I will just go back to private life. You know, Okay. I would like to thank the Vice President for the opportunity to have worked with her. And I will always be naman po a friend, no? To her and kung sino man ang nakasalamuha ko sa aking 2 years working for DepEd and the OVP. Ano naman ang paninindigan mo sa mga aligasyon sa OVP, pati na sa DepEd? Aligasyon Sa irregularidad. DepEd, ang sa akin naman po, we have been trying to explain talaga po kung ano yung mga lumabas na issues, no, sa committee. And of course, we submit our explanation to the committee for their appreciation, and we will respect whatever the committee thinks about it. Pagdating naman po sa OVP, sa totoo lang, hindi po talaga ako makasagot. So, pagdating sa OVP, I'm sure they will also have their own explanation when the proper time comes. At lahat naman po tayo, sama-sama tayong siguro umaantabay na lang sa mga explanation. Attorney, baka nakikinig ngayon si VP Sara. Ano mensahe mo sa kanya? Well, sa akin naman po, talagang nasabi ko na rin po kahapon. No? Ako po ay talagang very thankful, very appreciative dahil bihira po, no, na yung tiwala na binigay rin sa akin, hindi lang ngayon pero kahit nung nasa DepEd tayo. At yun po ay talagang aking pinapasalamatan ng ating Vice Presidente. And you never know, maybe somewhere down the road, kung magkaroon man ng opportunity, I would still be happy and most willing to do what I can, and to help her out in whatever way. Kahit naman sa totoo lang, hindi naman talaga niya kailangan ng tulong ko, no, from the get-go. So tayo ay nagpapasalamat lang talaga sa ating Vice Presidente. Mensahe na lang sa taong bayan sa gitna ng mga ginaganap na pagbinig ng Kongreso, pati na ito mga reports coming from Commission on Audit. Opo, sa atin naman po, no, pagdating naman dun sa mga pagdinig, makakaasa naman po sila na tayo ay magiging very cooperative as we always have been. Tayo po, kung patawag man tayo po ay pupunta, and we will testify to the best of our knowledge, and we will always, be candid, and sasabihin po natin kung ano talaga ang nangyari. Kasi po, karamihan sa mga bagay, kailangan lang naman talaga i-clarify, at dapat natin i-clarify kung meron mga tanong na medyo hindi pa ganun ka-clear, hindi lang sa ating mga representante, pero kahit na po sa taong bayan. Okay, maraming salamat, Attorney Michael Powa. Good morning. Maraming salamat din po, no, sa opportunity na binigay niyo sa akin para maklarify din at paliwanagan dito sa issue ng bakit nagkaroon ng pre-termination ng aking consultancy contract bilang spokesperson. Maraming salamat po. Thank you. Good morning. Thank you.